Pamilyar ka ba sa tawas? Saan nga ba ito kadalasang ginagamit? Ang tawas na kulay asul, nakakita ka na ba? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang makatutulong sa inyo ang tawas na asul. Isang hindi pangkaraniwang tawas na marapat ay batid mo rin kung ano nga ba ang pinagkakagamitan. Upang kung magkataon na malagay sa di inaasahang pagkakataon ay maaari mo itong mapakinabangan. Lalo na nga kung kayo ay nasa mga liblib na probinsya naninirahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Saan nga ba kadalasang ginagamit ang tawas? Ang tawas o alum o pinatuyong bahagi ng kemikal na aluminum at double sulfate salt ay kadalasang makikitang ginagamit na deodorant o pangalis ng mga body odor na dala ng mga bakterya sa ating katawan. Maaari mo itong ikuskus o irab sa inyong kilikili o sa paa o kaya naman ay durugin bago gamitin. Subalit mayroon din palang isang uri ng tawas at ito ay ang asul na tawas o blue alum. Isang espesyal na kulay bughaw na tawas na bibihira lamang makikita. Subalit para saan nga ba ang tawas na ito? Ang blue alum o asul na tawas ay karaniwang ginagamit na pangontra sa mga kulam, barang o mga usog. Gaya ng puting tawas, ang asul na tawas ay pantapoy din ng mga masamang elemento sa paligid. Kung kaya naman, mainam na ibalot ito sa isang pulang pouch o sisidlan upang magsilbing proteksyon. At isa rin ang blue alum sa pinakamabisang lunas sa mga nalason o ang tinatawag na hilo sa ibang probinsya. Lalo na nga kung kayo ay mahilig dumayo sa mga kapiestahan. At gayon din naman sa mga nabasagan ng palipadhangin. Ang mga taong tinatamaan ng hilo ay madalas makadarama ng pananakit ng tiyan, pangingitim ng mga kuko, at ang pakiramdam na animo kayo ay naupos na kandila. Kadalasan ay dinadala agad sila sa mga albularyo upang ipatingin o kaya ay isinusugod sa paggamutan. Subalit kung batid ninyo kung papaano ito lunasan gamit ang blue alum ay maaari mo nga itong mapakinabangan. Kumuha ka lamang ng isang baso ng maligamgam na tubig, lagyan ng isang kutsarang langis ng niyog at pigaan ng 3 buo ng kalamansi at isang budbod ng asul na tawas. Ipainom ito sa nahilo o napalipadhanginan upang mailabas nito at maisuka ang anumang masamang nakain ito. Bagaman ang tradisyonal na pamamaraang ito ay hindi pa kilala at kinikilala ng siyensya, ito ay labis na epektibo, lalo tigit kung kayo ay nasa malalayong lugar. Ikaw, nakakita ka na din ba ng asul na tawas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakaranas ka na ba ng may sinasaniban? O may isang tao na inaalihan ng masamang elemento? Ano nga ba ang marapat mong gawin sa ganitong pagkakataon? O ano nga ba ang dapat mong gamitin upang mapalayas ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang natatanging gamit ng posporo at ng puting balahibo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento. Saan ka man mapunta ay naroon din sila. Saang panig man ng kalupaan ay may mga masamang nilalang ang maaaring manahan. Madalas silang tinatawag na mga lamang lupa o mga espiritu na hindi basbasang nilalang. Madalas na nababati o nagugustuhan ng mga nilalang na ito
ang mga buntis, may sakit, o mayroong mga sugat na dinaramdam, mapapisikal man o espiritual. At upang malaman kung napaglalaruan nga ba ang isang tao, ay sinasagawa ang pagtatawas o isang sinaunang ritual na ginagamitan ng asin at tawas. Subalit kapag kaminsan ay labis na nga ang panggugulo o paggamit ng mga espiritong ito sa katawan ng tao o tinatawag nga na sanib o sapi. At madalas nga ay nagigipa silang bayolente at nakapananakit pa ng iba. Kung kaya naman kung makasaksi ka ng ganitong pagkakataon, ay mainam na kumuha ka ng palito ng posporo at ilagay ito sa pagitan ng kanilang daliri sa paa. Takot sila sa palito ng posporo dahil pakiwari nila at pakiramdam nila sila ay sinusunog. Kaya labis ang takot nila dito. Maaari mo na rin silang makausap habang isinasagawa ang bagay na ito upang malaman mo rin ang kanilang mga layunin. Gayun din ang puting balahibo ng manok. Puting balahibo na pawang nakuha lamang sa isang manok na puti ang mga balahibo, ang paa at kahit na nga ang tuka nito. Sa madaling salita ay puti ang buong katawan nito. Maaari rin itong ilagay sa pagitan ng paa sa daliri ng sinasapian upang mapalayas na ang masamang espiritu na nagpapahirap dito. Ikaw, mayroon ka bang kwento o karanasan na nauugnay sa sapi? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.